Hello, hello, Pisces Collective. Ako po ito, si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong June 2026 Manifestation Reading. Alamin natin kung ano po yung update sa mga manifestation ninyo at kung paano mo ito masusungkit. Okay? But first, ihanda mo na Pisces ang isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan at sa dulo po atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Pisces ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Nice. Siya nga pala mga Pisces, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading for you. Thank you for your love, for your support, for your subscription. Sa mga nag-subscribe po, hello po, welcome sa ating channel. At sa inyong pagsubaybay sa bawat uploads natin. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Seven of Swords. Alam ko dito, Pisces, nag-manifest ka na sana magawa ko ng tama. Meron kang mga bagay na inaasikaso ngayon and at some point, parang ikaw lang yung punong abala. Nakita ko dito na nag-iisip ka ng makabagong paraan o mga diskarte na swak para sa'yo. Pero at some point, hindi ka sure kung gagana siya. Hindi ka sure kung papabor sa'yo yung outcome. Pero handa kang subukan. Sabi mo, God, ito yung diskarte ko. God, ito yung gagawin ko. Feeling ko solo lang ako dito, pero gagawin ko yung makakaya ko. Ibigay mo sa akin yung sagot. Ibigay mo sa akin yung magandang resulta. Kasi handang-handa mo namang pagsumikapan, handa mong trabahuhin, handa mong ibigay yung kaya mo, pero takot ka sa outcome. You don't know what to expect and you don't know what will be the result. Pero sabi dito, hanggat naniniwala ka na magagawa mo, kaya mo, it will be in your favor. Okay? So, in your core energy, you have the Nine of Wands. Kitang-kita ko dito, Pisces, ito yung current situation mo ha. Habang nag-uusap tayo, ito ikaw. Ramdam ko yung pagod mo, na parang ano ba yan? Ilang beses na ako nag-try, ilang beses na akong sumubok at talagang nagsumikap sa bagay na ito. Bakit ang hirap-hirap? Ano yung dapat kong maintindihan? Ano yung dapat kong gawin para once and for all, tumugma na to para sa akin? Pagod ka na eh. Nakakasawa na, 'di ba? Parang gusto mo nang bitawan na lang siya basta-basta kasi hindi mo na maintindihan kung ano pa yung dapat kong ilaan para lang matupad 'to. Parang ganon. Pero your spirit guides are telling you, kapit, kapit, kapit. Meron ka pang isang chance, meron ka pang isang diskarte, isang malupit na idea at talaga namang magpapanalo sa'yo this time. Huwag mong sukuan, huwag mong bitawan, may magagawa ka pa para ipanalo tong bagay na ito na pilit mong kinakapitan. Okay? Nine of Wands, the Five of Wands. Sabi dito, parang panahon na para maliwanagan ang isip mo. Ramdam ko dito na parang meron kang internal conflict. Yung parang today gusto mo pero mamaya ayaw na. Bukas malakas ang loob mo pero pagdating ng hapon parang naduduwag ka na. Paiba-iba, halo-halo, kumbaga. Mabilis magbago ang isip mo. Mabilis mapanghinaan. Mabilis mawalan ng gana. Pero dahil marami ka nang na-invest marami ka nang nagawa para sa bagay na ito. So bakit ka pa ngayon susuko? Yun ang narinig ko dito na sa kabila ng conflict, sa kabila ng mga away-away, sa kabila ng gulo or kalabuan or kaguluhan na yan, may magagawa ka pa para ipanalo ito. So do not give up, do not give yourself a reason para lalong bumitaw o sumuko. Okay?
So, mga Pisces, ano ba yung gusto mong i-manifest ngayon? Ito na yung right time to do so. So, comment down below, i-manifest mo na yan. Be specific ha, nang sa ganun, makuha talaga ng spirit guide mo yung gustong-gusto mo talaga. Okay? In the area of what's blocking, ano daw po yung humaharang sa'yo para maabot mo yung manifestation mo? The Knight of Wands. Kulang ka sa parang gigil, kulang ka sa uhaw, sa gutom na makuha yung bagay na yon. Sabi dito, puro ka atras, at some point parang puro ka iwas, and ayaw mong tahakin talaga yung landas na pine-prepare para sa'yo. Nakita ko dito na ina-avoid mo palagi na gawin yung isang bagay. Kahit alam mo naman sa puso mo na kaya ko, na posible pa, may chance pa ako. Pero ikaw parang ayoko na. Ayoko munang gawin. Naririnig ko dito na marami kang excuses. Na parang, kasi wala pa akong ganito. Kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganun. Halos maubusan ka na ng rason para lang mabigyan ng lohika kung bakit hindi mo tinatahak tong landas na ito. Sabi ng yung spirit guides, this is the month na maging adventurous ka, explorer, try to be passionate sa mga bagay na gusto mong makuha. Kasi kung wala kang passion, wala kang motivation, at wala kang lakas ng loob, sayang yung pupuntahan eh. Sayang yung gagawin eh. Baka mapunta lang yan sa iba or malusaw, di ba? So make sure na ikaw palaban. Knight of Wands, the King of Pentacles. Sabi dito, isipin mo ngayon yung mga pampermanente, yung sigurado, yung merong kang mapapala na kahit hindi ka sure ngayon, alam mo na this one will make my life stable, successful, at mas maunlad ngayon. Kung susugal ka na lang din naman, ay doon na sa bagay na sigurado. Kung ikaw naman daw ay talagang bibira or lalaban, doon ka na sa alam mong kaya mo, sa alam mong maunlad ang ibibigay sa'yo. Nakita ko dito, Pisces, na minsan marami ka rin distractions. Parang kung kailangan mong tumutok dito, napapatingin ka sa iba. Napapalingon ka sa mga bagay na hindi mo dapat asikasuhin now. So ngayon, maupo ka, alamin mo kung ano yung mga bagay na long-lasting ang maaaring idulot sa akin, doon ako lalaban. Doon ako maglalaan ng effort at energy. Okay? Importante yan. So, mga Pisces, tanungin kita, ano ba yung pinakamagandang katangian ng isang Pisces na proud ka na meron ka? Na parang dahil sa Pisces ako, nagawa ko yung ganito, nangyari to. So ano yung mga Pisces characteristic na proud ka ngayon? Comment down below. In the area of what you need to do, meron po kayong the Queen of Swords. Sabi dito, kailangan talaga maliwanagan ka na sa mga balak mong gawin in the future. Like I've said, simula na ngayon ang pag-iisip na mga bagay na permanente. Hindi pwedeng temporary lang, hindi pwedeng masaya lang, hindi pwedeng nakakagiliw lang. Kailangan sigurado, kailangan tatagal, kailangan matibay, kailangan meron kang garantiya na in the near future, hawak ko pa rin to. Parang ganyan. Narinig ko rin dito na kailangan mo nang mag-decide. This is the month where you need to be sure and serious. Serious enough sa pipiliin mo ngayon. No? Wala nang paligoy-ligoy, wala nang distraction, wala nang laro-laro. Panahon na para tahakin mo yung malinaw mong choice na hindi mo lang gagawin today but for a very, very long time. Okay? Clarify natin siya. Queen of Swords, the Ten of Pentacles. Sabi ko nga, pag matagalan, permanente, for a very long time, that is a Ten of Pentacles. Kung saan ka kikita at kung ano yung pagkakaabalahan mo ng pangmatagalang panahon na hindi lang ikaw mag-benefit kundi pamilya mo rin, panahon na para seryosohin yan. Example, panahon na para maging seryoso sa karinderya or panahon na para maging seryoso sa gusto mong itayo na online shop. O panahon na para magseryoso sa social media bilang content creator ka. Panahon na para i-build yung long-lasting mong biyaya sa isang trabaho. Your decision matters this time.
Panahon na para kumilos, tumayo, umaksyon para sa isang bagay na long-lasting. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the high priestess. Alam ko, Pisces, marami kang duda, marami kang takot, marami kang mga alinlangan. You always question yourself. Kasi nga kapag wala kang pruweba, wala kang pinanghahawakan, parang feeling mo, ang hirap naman isugal nito kasi hindi ako sure. Ang hirap namang ilaban nito kasi parang hindi ako sigurado. Ayaw mo magsayang ng oras, ng pera, atensyon, effort. I get that. I get that. Tao ka lang din naman and you want something na concrete to make sure na yung ilalaban ko ngayon, hindi ako magsasayang ng panahon, 'di ba? Pero sabi ng yung spirit guides, kailangan mong katigan ang iyong intuition, ang iyong nararamdaman. Pag alam mong kaya mo, kaya mo. Pag alam mong posible, posible. Pag alam mong gusto ko to, ilaban mo naman yon. Sabi dito, you have an infinite potential. No? Kaya mong abutin ang gusto mo. Minsan ang humaharang lang sa'yo ikaw. Kapag hindi gumaganda or umaayon, umiiwas ka, lumalayo ka. Naghahanap ka ng excuse or ng escapism, tumututok ka sa ibang bagay imbes na ilaan yung effort mo sa bagay na ito. Kaya panahon na to, Pisces, to really trust yourself and trust your potential. Marami ka pang pwedeng gawin, pero ikaw mismo, kinukulong mo ang sarili mo sa limitado mong space. High Priestess, the Five of Pentacles. Pinapairal mo lagi yung, ay wala kasi akong ganyan eh. Ay hindi ako marunong. Ay hindi ko pa kaya. Ay baka hindi ako makapasa. Dinadown mo yung sarili mo at pinapalakas mo lagi yung weaknesses mo. Kung saan ka mahina, kung saan ka di marunong, laging yun ang pinapairal mo. Kaya lalo ka nahihirapan. Kung gagamitin mo ngayon yung kalakasan mo, kung saan ka magaling, kung saan ka marunong, kung saan ka bihasa, magamit mo yan in your potential para umunlad ka sa papasukin mo. Okay? Example, balak mo nang itayo yung flower shop na yan. Halimbawa lang, binebenta mo mga orchids, yung mga snake plants, yung mga cactuses, mga cacti na yan. Pero iniisip mo, ay, baka wala nang bumili. Ay, baka yung pwestong pupuntahan ko, baka wala namang taong napapadaan doon. Ay, baka mamaya hindi ko pala kaya. Baka masyadong mamahalan yung mga tao. Baka hindi naman siya mabenta. So, iniisip mo agad yung kanegahan or yung mga maling mangyayari. Isipin mo na, ay, saan ba ako magaling? Ay, magaling ako sa social media. Marami akong friends and followers sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. So, why not i-video ko to? Baka dumami ang customer ko this time. So, ginamit mo yung power mo, yung kusang ka magaling, para ma-reach yung full potential mo at magbago yung kwento sa kinakatakot mo. Parang ganyan. Halimbawa, ayaw mo na mag-call center, gusto mo na mag-iba ng trabaho, pero takot ka kasi nga matagal ka natenga sa nursing job, iniisip mo baka hindi ako makahanap ng work, pero teka, saan ba ako magaling? Sa pakikipag-usap sa tao, nahasa ka sa call center. So kung saan ka mag-a-apply, gamitin mo yung galing mo sa pagsasalita para ma-persuade sila na kunin ka. 'Di ba? Use your full potential in your advantage. Parang ganun. In what's coming in, you have wandering path, enjoy the journey. Sabi dito, kailangan talaga namnamin mo at masabik ka. Sabi ko nga kanina, kulang ka sa uhaw, kulang ka sa gutom, kulang ka sa grit, kulang ka dun sa motivation at passion sa mga gagawin mo forward. For you to be able at tahakin yan, use those passion, use those motivation para ma-enjoy mo yung journey at hindi mo pangunahan ng mga takot na ito. In what's coming in, you have the Queen of Cups. This is all about you recognizing what you truly feel. Okay? Itong buwan na to, ang papasok sa'yo, you will question yourself actually and telling na parang, masaya pa ba ako dito? Gusto ko ba yun? Tatahakin ko ba yun? Gaano ba kahalaga sa akin to? Bakit ko siya gustong puntahan? Bakit ko to pinipili? Anong tawag sa akin ng aking damdamin? Both cards are telling you of your instinct. Ramdam ng puso mo, ramdam ng kaibuturan mo kung ano yung bagay na gusto mo. At sabi dito, this month,
susundin mo ang tawag ng puso mo. Hindi mo nahahayaan pa na masayang yung mga pagkakataon. Hindi mo nahahayaan na makontento ka lang sa kakarampot or paulit-ulit na routine. You want to win something. Gusto mong mapanalunan or makuha na yung isang bagay na dati, abot tanaw lang. Pero ngayon, abot kamay na. So you have the power to reach, gain, and access yung mga bagay na gusto mo. Queen of Cups, the Four of Swords. Si Four of Swords dito, ramdam na ramdam ko na meron kang pinagdarasal. Sabi mo, God, gusto kong makuha to. God, gusto kong ma-reach to. God, gusto kong mapasakamay ko tong bagay na ito. Pinagpa sa Diyos mo. Dinasal mo. At ramdam ko dito, meron kang answered prayer tungkol sa nais ng puso mo. Kung ano man yung heart's desire mo, nako Pisces, you will get this. Congratulations. In your divine messages, meron kang nothing will come of this situation. Yung mga away, yung mga pag-iisip ng kanigahan, masyadong pag-amplify sa yung mga weaknesses, nako, hindi mo dapat pairalin yan. Especially din yung mga pag-iwas-iwas. Pinapayuhan ka ngayon na walang mangyayari kung iwas ka ng iwas, puro ka excuses, lalong lalayo sa iyo yung manifestation mo. So now, be brave to take action and confront yung mga dapat i-confront. Especially here, with the Page of Wands. Meron ka talagang bagong biyaya. Nakita ko ng bagong bahay, bagong relasyon, nakita ko ng bagong passion, bagong trabaho, or bagong opportunity. Sabi dito, subukan mo lang. Kung nakikita mo na swak siya para sa'yo, kung nakita mo na parang panahon na to be adventurous at tignan kung ano yung pwedeng idulot nito para sa akin, why not? No? The power is in your hands. Minsan, kulang ka lang talaga sa aksyon. Kayang-kaya eh. Readily available. Nandiyan na sa paligid, kukunin mo na lang, gagalaw ka na lang. So, ang payo dito, galawin mo ang baso. Ikaw ang kikilos, yakapin ito because this will lead you to your success this time. Page of Wands, the Six of Swords. Yes. Tinan mo naman. Pag niyakap mo daw, doon ka tunay na makakaabante. Clear? Kapag niyakap yung bagay na ito, doon ka tunay talagang makakasulong sa buhay. Kaya ka stuck, feeling mo stuck ka, feeling mo walang nangyayari, it's because hindi ka masyadong adventurous. You are closing yourself to the world. You are limiting your action. You are limiting your potential. Sabi nga dito, your potential is endless. Marami kang pwedeng gawin, kaya subukan mo tong bagong bagay. Dito ka talaga tunay na makakaabante. Okay? In your fortune, meron kang dog. Protection from a powerful friend. Wow! Protektado ka daw this time. Congratulations. Whether spiritual guide mo to, o kaibigan, or boss, ramdam ko dito na may backer ka sa lahat ng bagay. Kaya, wag mong katakutan na magsimula because you are protected. You also have money path. A path with money is waiting for you to find it. Wow! Meron daw pong kayamanan or kaperahan na naghihintay sa'yo. Ang kailangan mo lang ngayon, humakbang at kunin yon. Okay? You also have Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Meron daw pong mayabang or matigas ang ulo na tao sa buhay mo. Huwag mo na daw patulan or pansinin. Hindi worth it na pumatol or gumatong dyan. You also have purse, pay attention to your finances. Sabi dito, ingatan ang mga ginagastos. Hindi lahat ay dapat bilhin, hindi lahat ay dapat kunin na ngayon, no? Panahon to para maging mas matipid, maging mas wais sa kung paano mo hahawakan ng pera. In your fortune, you have the Chariot card. Si Chariot card, pag lumalabas to tapos sa fortune area pa, ibig sabihin, a successful journey awaits you. Kung ano man tong sisimulan mo ngayon, kung ano man tong pagbiyahe, or bagong landas, o bagong journey, kitang-kita ko dito na handa ka ng humakbang, handa ka ng suungin yon, and makakaasa ka na successful ang outcome niyan. Your spirit guides are telling you, huy, handang-handa ka na. You have the full armor, you have the support and guidance ni universe, no? Para ihakbang itong journey na ito. Nasa kamay mo, Pisces, ang manibela. Ang tanong, uurong ka ba? Aatras ka ba?
or aabante tayo para sa ating success. The choice will be yours. Okay? Chariot card, the Two of Wands. Si Two of Wands here, sabi dito, kapag klaro na yung plano, kapag nakita mong nakalatag yung plano at everything is like kulang na lang ng action, boom, do it. This is the time, parehong cards this is the time na kakawala ka na sa comfort zone mo. At ready ka nang ma-experience yung mga bagong bagay, bagong opportunity, bagong experience sa buhay mo. This is your sign. Kung may biyahe ka, babiyahe ka this June. Kung meron kang paglipat or transition or pagpunta sa iba't ibang lugar, this is your sign. Talagang makaka-experience ka ng bagong lugar, bagong territory, or bagong mga kasamahan. Panahon na to para lumaya ka sa hawla mo. Okay? In your near future, meron kang the Four of Pentacles. In the near future, hindi mo na poproteksyonan masyado yung sarili mo. You are now able to let go. Sabi mo, papakawalan ko na yung isang bagay na mahigpit kong niyakap, pero na-realize mo, it's not working anymore. Parang siya yung nakakaantala or nakakasagabal sa gagawin mo ngayon. So kapag nag-let go ka na, diyan papasok talaga yung mga bagong trabaho, bagong source of pera, bagong kaibigan, bagong potential lover, because open na open ka na eh. So ngayon pa lang Pisces, bitawan mo na yung kabitaw-bitaw at ma-excite tayo sa mga paparating at saka sa mga bagong ibibigay sa'yo ni God. Four of Pentacles, the Devil card. Yes, like I've said, hindi ka napapakadena sa mga tao, sitwasyon, or maling iniisip mo. Lalaya na, let go mo na. Because you know, marami ka pang pwedeng abutin. At na-realize mo na minsan ikaw ang pumipigil sa iyong full potential. So paglaya mo dito, wala nang makakapigil sa iyo para abutin yung gusto mo. Congratulations. Ang missing puzzle piece, ang kulang na ingredient para talagang makuha ni Pisces ang kanyang mga manifestation, you have the Strength card. Magpakatatag, magpakatapang, magsipag, kumayod, gumapang, kumilos, magpawis, magpuyat. Ramdam ko dito, minsan, takot ka sa responsibility kaya ka umiiwas. Sabi mo, gagawin ko to kapag kaya ko na. Gagawin ko to pag okay na ako. Gagawin ko to kapag may pera na ako. Gagawin ko to pag gusto ko na. Nakita ko dito na excuses lang yun. Because now, sabi dito, kaya mo naman eh. Kaya mong gawan ng paraan, kaya mong aksyonan, kaya mong diskartehan. Umiiwas ka lang, naghahanap ka lang ng excuse para sa isip mo, sa logic mo, okay to, kahit hindi ko pa gawin. Okay to, kahit iwasan ko pa. Kasi may dahilan naman ako. Pero ngayon sabi dito, magpakatapang ka. Naharapin yung issue, harapin yung task, harapin yung obligasyon, nang sa ganon maganap na yung manifestation mo. Strength card, the Three of Pentacles. Sabi dito, wag mo kasing isipin lagi na kaya mo lang mag-isa, na ikaw lang kikilos. Sabi dito, may mga taong makakatulong sa'yo. Yun ang kulang eh. To ask for advice, ask for assistance, ask for tulong, di ba? So, kung kaya mo makipag-collaborate sa mga taong to, dadali yung inaasikaso mo ngayon. Hindi mo kailangan magpakahirap ng ganyan kasi meron mga taong tutulong naman. Sa panahon to open yourself, be appreciative, matutong makisama, makibagay, nang sa ganon magawa nyo na yan ng mabilis, dire-diretso at mas matibay. Okay? Panahon to, Pisces for you, na ibaba ang ego, ibaba ang pride, and work with these people. Okay? So, manifestation dust po para sa inyong lahat. After watching this video, talaga naman yung manifestation mo, matutupad na yan. Okay? So, Pisces, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon at isipin mo yung question mo. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have, tumilapon. You have the Six of Wands, the Ten of Cups, and the Eight of Pentacles. Beautiful. You also have the Hierophant. Wow! Sabi dito, Pisces, ng yung spirit guides, palawakin mo ang isip mo, palawakin mo ang wisdom mo, ang pangunawa mo, para maisip mo ngayon kung gaano kahalaga yung question mo. All of these cards are wonderful for you. Paangat ka na.
Kitang-kita ko dito yung hagdanan paangat sa buhay mo. Kaya do not stop working dyan sa question mo. Kayang-kaya mo pa siyang pagtrabahuhan, asikasuhin, pagsumikapan, huwag ka mapagod. Dahil mananalo ka dyan. A very, very happy, victorious energy ang dadapo sa'yo dahil hindi mo sinukuan yung isang bagay na alam mong kaya mong ipanalo. You are triumphant. This is happily ever after card. Really, a fortune after difficulty. Naghihirap ka man ngayon sa question mo, pero dahil ayaw mong sukuan, ayaw mong tigilan, your work, your passion, your hard work will eventually win you over. At paangat na yung buhay mo. No? And this time around, very, very secured ka na, happy ka na for something long-term and for something na permanente para sa'yo. Congratulations. Kung love life man yung question mo, ramdam ko dito, yes, you will find someone that will propose to you. Simbahan ang diretsyo nito. Kaya work on that relationship dahil makukuha mo rin yung happily married life. For others naman na hindi love life ang question, paangat ka na sa career mo and you're gonna be very, very happy dahil may iaangat mo na rin ang buhay ng pamilya mo. Congratulations. Kung ang question mo yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Paangat ka na, simula na ito, kaya huwag mapagod, malapit na yung panalo dyan. Okay? Congratulations. So Pisces, ito po ang yung isang tanong, isang sagot, ganon din po ang yung June manifestations. Saan po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces this time. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.